Nagulat sina Okarun sa kanilang nakita, ang kalaban nila kanina ay unti-unting lumalaki hanggang sa maging kasing laki na ni Godzilla. Bigla itong umatake, kaya't napilitan silang tumakbo ng mabilis. Kasabay nito, napansin din nila na dumidilim na ang kalangitan. Habang tumatakbo, tinanong ni Momo si Okarun kung may plano ba siya kung paano nila matatalo ang halimaw. Ngunit sagot niya wala siyang ideya. Samantala, narinig ni Aira ang nakabibinging sigaw ng kaiju, at maging si Gigi ay nakaramdam din nito. Agad silang nagpunta kung nasaan sina Momo, at hindi nagtagal ay natanaw nila itong tumatakbong papalapit sa kanilang direksyon. Sumigaw si Momo na may kaiju na humahabol sa kanila. Pagkakita ni na Aira at Gigi sa dambuhalang nilalang, nanlaki ang kanilang mga mata at nagsimula rin silang tumakbo. Biglang nadapa ang manyak at agad itong napansin ni Momo. Humingi ito ng tulong, at bago pa man siya matapakan ng kaiju, mabilis na inatake ni Momo at Aira ang paa ng halimaw. Samantala, mabilis ding sinunggaban ni Okarun ang manyak at sabay silang tumakbo palayo mula sa kaiju. Sinabi ni Momo kay Gigi na kunin ang manyak at ilayo ito. Ngunit biglang sumabat si Aira, iginiit niyang siya ang leader at mabilis na tumakbo papalapit sa kaiju. Habang tumatakbo, sumigaw siya kay Gigi na dalhin ang lalaki at agad na tumakas. Samantala, sinimulan na ng tatlo ang kanilang pag-atake. Bago sila maghiwa-hiwalay, sinabi ni Momo na magkikita-kita na lang sila mamaya sa kanilang bahay. Agad umatake si Aira sa kaiju, ngunit laking gulat niya nang hindi ito tinablan. Ginamit niya ang kanyang buhok upang takpan ang mga mata ng halimaw at sinubukang hilahin ito para patumbahin. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas upang mapabagsak ang kaiju. Sa halip, biglang gumamit ng bagong atake ang halimaw, mula sa kanyang mga sungay ay lumabas ang isang nakamamatay na special attack na tila kuryente, mabilis na pumapaimbulog sa ere at kayang tumusta ng kahit sinong tamaan. Kumuha si Aira ng isang sasakyan at buong lakas na hinampas ito sa ulo ng kaiju. Pagkatapos, inutusan niya si Momo na huwag nang magpatumpik-tumpik at simulan ng atakehin ang paa ng halimaw, sabay sabing tawagin daw siyang leader. Agad namang kumilos si Momo, ngunit sinabihan niya si Aira na tumahimik na lang. Naramdaman ng dambuhala ang lakas ng kanilang mga tira. Sa wakas, napatumba nila ito. Ngunit kahit nakahandusay, nagawa pa rin gumanti ng kaiju gamit ang kanyang napakalakas na buntot, na agad na umatake pabalik sa kanila. Gamit ang kanyang buhok, kumapit si Aira sa isang crane at buong lakas itong hinampas sa ulo ng kaiju. Pagkatapos ng tama, nagyabang siya kay Momo at malakas na sinabi, "Nakita mo ba yon? Ganito kumilos ang isang leader." Dahil sa kayabangan, hindi niya namalayan ang galaw ng halimaw. Biglang nahuli siya ng kaiju at mahigpit siyang hinawakan. Agad namang pinagbabato ni Momo ng mga debris ang mukha ng kaiju, habang pasigaw na sinabi, "Tigilan mo na yang leader thingy na yan, Aira." Nakawala si Aira mula sa pagkakahawak, at habang tuloy-tuloy na umaatake si Momo, sinigawan niya ito, "Kung totoo kang leader, ay dapat marunong kang makipag-teamwork." Nagreklamo pa si Aira at sarkastikong sagot niya, "At bakit ko naman gagawin yon?" Ngunit mariin siyang sinagot ni Momo, "Anong klaseng leader ang hindi marunong magpakita ng teamwork?" Dahil dito, wala nang nagawa si Aira kundi kumilos at tumakbo palayo sa kaiju. Dahil hindi na makita ng kaiju kung nasaan sina Momo, bigla itong nagpakawala ng isang matinding electric beam. Sa kasamaang palad, tinamaan sina Okarun, dahilan para bumalik siya sa kanyang normal na anyo. Muling umatake ang kaiju, ngunit mabilis na nakagawa si Momo ng isang shield upang hindi sila tamaan ng kasunod na atake. Sa gitna ng tensyon, ipinaliwanag ni Okarun ang kanyang obserbasyon. Posible na ang kaiju na ito ay descendant ng isang dinosaur na nag-evolve para makasurvive sa outer space. Baka kino-convert niya ang cosmic energy papunta sa electrical energy gamit ang mga sungay niya. At marahil ito rin ang dahilan kung bakit nagagawa niyang maging invisible. Dagdag pa niya, kung makita natin ang light source ng enerhiya niya, doon natin siya maaaring mapigilan. Pansamantalang ninakaw ni Aira ang atensyon ng kaiju. Dahil dito, nagawa ni Momo na saluhin at kontrolin ang kuryenteng ibinuga ng halimaw, at ginamit niya ito upang muling atakehin ang kaiju. Napabagsak nila ang dambuhala, at nang akmang lalapitan na ni Aira para tapusin ito, bigla na lang itong naglaho. Inakala ni Aira na tumakas na ang kaiju dala ng takot, ngunit agad siyang kinontra ni Momo, "Hindi yan umalis, paparating na yan."
Sa harap ni Aira, nagsimulang lumubog ang lupa sa bawat mabigat na tapak ng kaiju. Napansin ni Okarun ang nakamamatay na galaw at sumigaw siya kay Aira, "Tumalon ka agad, huwag kang pakakampante, nandyan pa rin siya, kahit hindi mo nakikita." Ngunit huli na ang lahat. Hindi napansin ni Aira ang paparating na atake ng kaiju at direkta siyang tinamaan nito. Patuloy ang pagtakbo ni Gigi habang pasan niya ang manyak. Napansin niya ang labis na pawis nito kaya't sinabihan niya, "Huwag kang masyadong dumikit sa akin." Ngunit minasama ito ng manyak at wala siyang kaalam-alam sa maaaring mangyari kay Gigi kapag nadapuan ng tubig ang kanyang katawan. Sa halip, mas lalo pa niyang idinikit ang pawisan niyang mukha kay Gigi. Sinubukan ni Gigi pigilan ang kanyang pag-transform bilang si Evil Eye at saglit naman niya itong nagawa. Pero nang pagharap niya muli sa manyak, winasiwas nito ang pawis papunta sa kanya. Doon na tuluyang nagising ang kanyang madilim na anyo. Biglang nag-transform si Gigi bilang si Evil Eye. Agad niyang binalingan ang manyak at malamig na tinanong, "Gusto mo na bang mamatay?" Nagulat ang manyak, napansin ang biglaang pagbabago ng anyo ni Gigi. Naitanong niya, "Magkapareho ba kayo ni Okarun?" Ngunit tinalikuran lang siya ni Evil Eye at nagsimulang maglakad palayo. Nagreklamo ang manyak, "Iiwan mo na lang ba ako? Paano na lang kapag nalaman ni Momo to? Anong sasabihin niya sa'yo?" Huminto si Evil Eye at malamig na nagtanong, "Nasaan si Momo?" Saglit na nag-isip ang manyak bago sumagot, "Hindi ba sinabi sa'yo kanina? Tumakas na at magkita raw sa bahay nila." Ngunit tila nagkamali ng intindi si Evil Eye. Ang magkita sa bahay ay inisip niya ngayong araw din nila isasagawa ang matagal na niyang inaasam, ang laban niya kay Okarun. Kaya naman natuwa siya at nagsimulang tumakbo papunta sa bahay nila Momo. Makikitang nawala ng malay si Aira matapos ang matinding pag-atake ng kaiju. Bago pa siya muling salakayin, agad namang ginamit ni Okarun ang kanyang full throttle upang mailigtas siya. Gayunpaman, nag-aalala siya dahil pangalawang beses na niyang nagamit ang kapangyarihang iyon at alam niyang hindi na siya makakabalik sa kanyang turbo granny form. Buti na lamang at nasalo sila ni Momo mula sa pagkakahulog. Ngunit habang nakahinga sila ng kaunti, nananatili ang pangamba, paano na kung hindi na muling magamit ni Okarun ang kanyang kapangyarihan? Sa puntong iyon, wala silang ibang opsyon kundi umatras, pilit na iniiwasan ang mga kuryente ng kaiju habang tumatakbo palayo. Pagdating nila sa bahay ni Momo, makikitang hinal na hinal ito matapos maglakad takbo habang dala ang dalawa pauwi. Ipinaliwanag niya na may barrier ang kanilang bahay, kaya kahit papaano ay ligtas sila roon. Napansin ni Okarun na tila hindi na gumagalaw si Aira, dahilan para siya ay mag-alala. Ngunit nang silipin ni Momo ang mukha nito, agad niyang ibinunyag na nagkukunwari lang si Aira. Dahil dito, medyo nainis si Momo at pinaghiwalay ang dalawa. Sa gitna ng tensyon, biglang nagulat si Okarun nang makita niyang nag-transform si Gigi bilang Evil Eye. Agad siyang niyaya nitong makipaglaban. Ngunit mariing tumanggi si Okarun at sinabing, "Hindi ito ang tamang araw para maglaban tayo." Dahil dito, makikitang nalungkot si Evil Eye. Maya-maya, tinanong ni Momo kung bakit hindi na lang nila hikayatin si Evil Eye na sumama sa kanilang laban. Ipinaliwanag naman ni Okarun na hindi maaari dahil may pangakong siya lamang ang dapat kalabanin nito. Kung sakaling makipaglaban si Evil Eye sa iba, baka magbago ang kanyang pananaw pagkatapos at magdulot pa ito ng mas malaking problema. Habang nag-uusap sina Okarun at Momo, biglang napansin ni Okarun ang isang kumikinang na bahagi ng bahay. Kasabay nito, nagsimulang maglakad ang kaiju at malinaw na papunta ito sa direksyon ng bahay ni Momo. Agad na nagpanik ang grupo dahil sa mabilis na paglapit ng halimaw. Tinawag ni Okarun si Momo at sinabing kailangan nilang gamitin ang nanoskin para mapigilan at talunin ang kaiju. Tinanong naman ni Momo kung ano ang plano o strategy na nasa isip niya. Ipinaliwanag ni Okarun na, gaya ng sinabi ni Mr. Ludris, ang nanoskin ay may kakayahang lumikha ng kahit anong bagay basta malinaw mong naiisip kung ano ang gusto mong mangyari. Sinubukan niyang i-reshape ang buong bahay, ngunit hindi niya mailarawan ng tama ang eksaktong bagay na gusto niyang gawin. Dito, tinanong siya ni Momo, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sagot ni Okarun, basta isang malaking bagay. Dahil hindi malinaw ang kanyang imahinasyon, nagsimulang magbago ang istruktura ng bahay at muntik pa silang madaganan ng kisame. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagsalita ang manyak.
Sinabi nito kay Okarun, kung gusto mo ng isang malaking bagay, ipaubaya mo na sa akin. Tandaan mo, ang nanomachines ay galing sa sci-fi, at kung sci-fi ang usapan, ako ang taong iyon, ako si Kinta Sakata. Nagsimulang umilaw ang buong bahay habang pilit na ini-imagine ni Kinta ang gusto niyang mangyari. Unti-unting nagbago ang bawat parte ng bahay, biglang inilayo si Aira, nahulog sina Gigi at Kinta. Napunta si Okarun sa isang banyo, habang si Momo naman ay dinala pa itaas. Habang nangyayari ito, nagtataka silang lahat kung saan sila patungo. Hanggang sa tuluyan silang mapunta sa isang control room. Sa puntong iyon, ang dating normal na bahay ni Momo ay nag-transform. Nagkaroon ito ng mga paa, katawan, mga kamay, at ulo. Isang higanting robot na halos kahawig ng mga klasikong super robot gaya ng Voltes 5. Nagulat si Kinta dahil hindi iyon ang itsurang gusto niyang ilabas. Dito ipinaliwanag ni Momo na ang nasa isip niya noong mga oras na iyon ay isang budha, kaya naman ganoon ang naging resulta ng transformation. At sa wakas, ipinangalanan ni Kinta ang bagong robot na kanilang sinasakyan, Great Kinta Bodhisattva Zeta version. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.